Hi guys, so today, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang business sponsor ko as J1 teacher here in North Carolina sa United States. Bago ang lahat, bago ko sasabihin ang aking business sponsor, let's talk about bakit ba ako nag-abroad. So, nung una, alam ko na may mga teachers na pumupunta dito sa US as J1 teacher, but I'm not really interested. Pero may nakita akong isang nag-trending na video kung saan ang isang teacher na yun, English teacher siya dito sa US, at ini-explain niya yung mga benefits o yung mga advantage ng pagiging teacher dito sa US. So, dahil doon sa video na yun ay na-encourage ako na mag-apply. So, I start my application first week of March 2023. So, nag-apply ako. After that, marami akong in-applyan. No? So, ano bang mga struggle ko? So, I decided to apply. So, nagpaalam ako sa parents ko. Ang sabi ko, I will try to apply dito nga sa America, sa United States as a teacher. So, nung sinabi ko yun, parang hindi sila naniniwala. Parang they never took me seriously at that time. Like, oh sige, try mo. Like, parang walang, parang sa isip nila, parang imposible. Because that happened parang abrupt yung sinabi ko, hey, gusto ko mag-apply, gusto ko pumunta ng US. So parang hindi sila makapaniwala. Ano na naman yung pinagsasabi ng taong ito. So at that time, every night, sa pagkatapos ng duty ko sa DepEd, so I am a teacher 3 in DepEd. So, after that, kada uwi ko sa hapon, up to night, nag-a-apply ako. Before that, I research about the application. So, saan ba pwedeng mag-apply, anong mga requirements sa pag-apply. So, nakita ko parang mahirap. Merong iba na hindi na-approve, matagal na nag-a-apply, years na. So, next, I'm asking myself kung kaya ko ba since it is already March. And the start of the school year for 2023 is August. So, ilang buwan na lang. April, May, June, July, August. So, 5 months na lang. So, yung iba, as I learned, they started applying November. They start applying already. December, yung March, medyo malabo na daw yan according to my research, na makakahanap ka ng job offer dito sa States. Pero I tried my best. So every night, there's a website that you can apply directly. It is called Indeed.com and Glassdoor. So every night, may quota ako. Before that, I fixed my resume, my CV. Talagang in-arrange ko doon. May nagsabi sa akin yung curriculum vitae or yung resume mo dapat walang picture at sumusunod sa American standard. So ginawa ko yun lahat. So may quota ako every night, which is 30 applications per night sa direct hiring. That is called direct hiring because you're applying on the district website or the school website. So, mahirap talagang one application, it will cost you 5 to 10 minutes. Laging fill up ng mga forms, paulit-ulit. Then, I think after 1 month, binilang ko yung mga application natin. It's more likely more than almost 1,000 rejections
Unfortunately. So kung makikita mo yung email ko, lahat doon unfortunately. So meron akong one interview sa Massachusetts. Nakatanggap ako ng isang interview sa Massachusetts, but sadly after the interview, hindi ako natanggap kasi that is my first interview, at kapag first interview mo, parang kinakabahan ka. So more likely hindi ka makakapasa. So for example, may nag-offer sa iyo na we're interested to have an interview, phone interview with you. So talagang masasabi kong rare lang yung pumasa agad. First interview pa lang pumasa agad. Kasi yung first interview mo, yun yung magiging lesson mo. Kung saan ka nagkamali, anong dapat i-improve mo during the interview, anong yung mga gesture mo. Yun, so parang room for improvement, ika nga nila. So after that, nawawalan ako ng pag-asa dahil almost 1,000 applications na. Then I tried the free visa sponsor. So merong EPI, so Educational Partners International. So Educational Partners International, that is a free J1 visa sponsorship. So nag-try ako. Maraming requirements. So passport, kailangan may driver's license ka, marunong ka magmaneho dahil dito sa Amerika walang mode of transport dito. So dapat marunong ka magmaneho ng sasakyan. Isa pa sa mga requirements, NBI. So I will discuss that on separate video kung ano ba yung mga requirements. Kinuha ko yung lahat at pinalad naman na makakuha ng interview, no, sa API. But sadly, hindi ako pinalad sa interview. Iba yung kinuha sa interview. Then I tried also Green Heart. Sadly, meron silang payment at wala akong pera doon noon nga time. So pwede naman ako mangutang para sa Green Heart, but I'm expecting na yung free sana. So I tried Participate Learning, pero unfortunately hindi ako natanggap dahil sa Participate Learning ang kinukuha nila ay elementary lang. Meron namang nag-apply din naman ako sa ITES. ITES is International Teacher Exchange Services. Pero unfortunately hindi ako natanggap o walang respond. Nag-try din ako sa Amity Institute, hindi rin natanggap. Sa IAG o International Alliance Group, hindi rin ako natanggap. Nag-try din ako sa TPG, pero hindi pa rin natanggap. Nag-try din ako sa GEG o Global Educational Concepts, pero hindi rin ako natanggap. Next is Spirit. Nag-email ako, nag-apply din ako sa Spirit, pero wala pa rin. So ang visa sponsor ko na talagang wala talaga akong perang inilabas at one interview lang at nakapasa agad ako is the Global Teaching Partners, GTP. Yay! So March ako nag-apply, April 1 month application, wala. So at the end of the April, natanggap ako sa phone interview ng Global Teaching Partners. Nakapasa ako sa video interview ng aking visa sponsor. So there are two set of interviews after the phone interview. So doon sa phone interview, tinetest nila kung marunong ka bang mag-Ingles. Honestly speaking, hindi po ako fluent sa English. Marunong lang po akong mag-answer ng mga questions. But I'm not fluent in English. Mali-mali po yung grammar ko. Next is merong 2 sets of interview. First is confirmation. Kung ganito ba talaga, nagtuturo ka ba talaga. Ang second interview is about classroom management,
your content knowledge. So I'm a math teacher. So yun yung mga questions. Wala nang demo-demo. Wala nang demo-demo. Then, what else? After that, so yung mga interview namin, recorded yun. So, tinitignan ng mga district kung sino ang kukunin nilang teacher for school interview. Then, after that, nakatanggap ako ng school interview, yung principal na talaga at mga district officials, ano bang tawag yan? Yung mga district heads ng county namin yung nag-set ng interview. So, lima kaming teachers ang in-interview. And luckily, I got the job offer, no? So, when I got the job offer, everything, mga requirements. So, magkano ang inilabas kong pera? Wala. As in zero. Wala. Global Teaching Partners is a free visa sponsor. It helps me a lot. Papunta ko dito sa US, binofferan kami ng $2,000 loan. That is interest-free loan para makatulong sa amin sa aming pag-settle here in the United States. And I'm very thankful for them, this visa sponsor. The Global Teaching Partners helped me a lot grow. The support from this visa sponsor, talagang grabe, wala akong masabi. Halos every day, nagmo-monitor sila kung ano ba, kumusta, meron bang anong mga bagay na pwede nilang maitulong sa iyo. When it comes to professional development, when we came here, meron kaming 3 days or 4 days yata yun na seminar sa isang hotel before kami dineploy sa aming mga school district. And after that, meron kami mga transitional advisor, hindi kami pinabayaan kung paano mag-settle dito sa Amerika, katulad ng saan mamili ng mga gamit, ng mga pagkain, especially our housing. They also assist us in our housing. Talagang grabe ang aking visa sponsor. So this is my second year here now in the United States teaching high school mathematics, and I can say I grow a lot, and I am very thankful for the experience given to me by my visa sponsor, the Global Teaching Partners. So if you have questions, ask in the comment section below and I will try to answer it. See you in the next vlog. Bye-bye!